Pati po sa lahat ng mga taga-subaybay ng aming munting page. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pag-share ng mga video sa inyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Masaya po kami dahil pinakikinabangan po ninyo ang aming ginagawang paglilingkod sa pamamagitan ng pagsagot sa mga videos ng mga anti-katoliko. Tayo po ay nagtatanggol lamang ng ating pananampalataya at hindi po tayo namimersonal. Sa katunayan, ang page po na ito ay nagsimula po kaming bumabahagi sa inyo ng mga videos na nagpapaliwanag tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. At hindi po tayo bumanggit ng mga pangalan ng relihiyon. Subalit, itong mga anti-Katoliko ay pumupunta sa page at ginagamitan po tayo ng mga salitang bobo at ng ibang mga komento na wala namang kinalaman sa paksang tinatalakay. Kaya, kailangan po nating sumagot. Pero hindi sa pamamaraan na ginagamit ng mga anti-katoliko laban sa atin. Sumasagot po tayo para ang mga kapwa po natin mga katoliko ay hindi po madaya ng mga anti-katoliko na nagkukunwaring magaling sa Biblia. Pero ang ginagawa naman nila ay puro proof texting, copy and paste ng mga talata, pero hindi naman nila alam kung ano ang original text at ng historical context ng mga talatang ginagamit nila. Sa pagkakataon pong ito ay bibigyan po natin ng kasagutan at liwanag itong isa sa mga pinost ng mga followers ni Brother Eli Soriano sa comment section ng ating page. So papakita po natin sa screen itong impormasyon na nagsasabing si Brother Eli Soriano ay isang Bible scholar. So ay nakikita po ninyo yan ngayon sa inyong screen. So maaaring itong mga tagasunod ni Brother Eli Soriano ay hindi na nila susuriin kung totoo nga ba itong impormasyon na ito o hindi dahil sa sobrang believe nila kay Soriano ay, well, para sa kanila, kahit ano tungkol sa Holy Scripture ay alam ni Eli Soriano. So, again, ito pong gagawin po natin ay hindi po para mamersonal, kung hindi para magbigay ng tamang impormasyon kung ano talagang ibig sabihin ng tunay na Bible scholar at kung ano ang mga ginagawa nito. Alam kong mahabang talakayan po ito kung pag-uusapan po natin talaga ang comprehensive na impormasyon tungkol sa pagiging tunay na Bible scholar. Pero magbibigay po tayo ng tatlong simpleng patotoo na si Brother Eli Soriano po ay hindi po tunay na Bible scholar. Una, ang tunay na Bible scholar po ay knowledgeable sa biblical languages. Available naman po ang impormasyon na ito kung mag-iimbestiga lang po tayo ng mabuti. What languages are biblical scholars fluent in? Scholars generally recognize three languages as original biblical languages: Hebrew, Aramaic, and Greek. Kaya uulitin ko po ang sinasabi namin palagi dito sa paathag. Kailangan po alam po natin ang biblical languages at hindi ko muna isali na ang Biblia sa English at Tagalog ay hindi na po natin kailangan pang pag-aralan ang original languages nito kung gusto po natin gawin ang proper exegesis. Ngayon, paano ba natin malalaman kung ang isang tao ay may tunay na nakaalaman sa biblical languages? Well, ang tao nakapag-aral ng biblical languages at may totoong kaalaman tungkol dito ay una, nakakabasa siya ng text ng biblical languages. Kasi kung hindi ka marunong magbasa, paano mo maunawaan ito? Tandaan, marunong magbasa ng text ha. Yung actual mismo na text ng Hebrew o ng Greek. At tama ang pronunciation ng binabasa niyang text. Pangalawa, alam din niya ang syntax at ang grammar ng Hebrew at ng Greek. Pangatlo, meron siyang idea kung ano ang textual criticism. At kasama na riyan sa textual criticism ay kaya niyang basahin ang text sa nasabing manuskrito. At pang-apat, marunong siya sa exegesis. Mahalaga po ang biblical languages para ma-perform po natin ang proper exegesis. Kaya nga, inire-recommend po natin sa sino mang seryoso na mag-aral ng sacred scripture na pag-aralan ang biblical languages. Therefore, knowing biblical languages is essential for exegetical accuracy and theological depth.
Yung pong ginagawa ng iba ay hindi po yung matatawag na exegesis, kundi yun po ay eisegesis. Ang ginagawa po kasi ng iba, madalas, ay magka-copy and paste ng mga talata o di kaya mag-present ng mga talata mula sa Biblia tapos bibigyan nila ng kanilang sariling kahulugan. Tapos kapag tinanong mo tungkol sa original text, Hebrew or Greek, sasabihin nila sa'yo, hindi na kailangan ng Hebrew at Greek dahil naisali na sa English at Tagalog ang Biblia. So, dito pa lang, halata mo na hindi nila alam ang exegesis. Dito pa lang sa tatlong to, papasa kaya si Brother Eli Soriano? Marunong kaya bumasa si Brother Eli ng biblical language at tama kaya ang kanyang pronunciation sa kanyang pagbabasa? Eto, panoorin po ninyo ang video. 2028 ng gawa, nakasulat, Ecclesian Toteo. Ecclesian Toteo. Prosecete eutois que pantito poiminio en o umas to niuma to agion eteto episcopus poimainen ten ecclesian toteo en periepoesato dia to aimatos to idio. Hindi ko alam kung paano pronunciation nun. Napanood po ninyo. Ang binabasa po ni Brother Eli Soriano ay hindi po actual na Greek text, kundi ang binasa niya po ay transliterated Greek. Ang totoong scholar po ng Bible ay nakakabasa po ng actual na text at hindi po gumagamit ng transliterated. Kung sa Greek text pa lang ay hindi na marunong magbasa si Brother Eli Soriano, ano pa kaya kung yun sa text ng Dead Sea Scrolls? Pagkamat marami sa mga scholars ang nagsasabi na mas mahirap ang grammar ng Biblical Greek kung ikukumpara sa grammar ng Biblical Hebrew, pero sa mga beginners po ay mas nahihirapan sila magbasa ng Hebrew kaysa sa Greek. Again, ang tunay na Bible scholar po ay nakakabasa ng Hebrew at ng Greek. Pero sa pamamaraan ng pagbabasa ni Brother Eli Soriano, wala pong matinong tao na maniniwala na siya po ay isang tunay na Bible scholar. Maging sa mga followers po ni Brother Eli Soriano ay mahalata po natin na hindi po nila alam kung ano yung kahalagahan ng biblical languages. Magbibigay po tayo ng dalawang patotoo. Itong sinabi ng isa sa mga followers ni Brother Eli na bakit pa daw babalik sa Greek? Ayun, nakikita po ninyo iyan sa inyong screen. Kung totoong Bible scholar si Brother Eli Soriano, dapat naturuan niya itong mga followers niya kung ano ang tunay na value ng biblical languages para mauunawaan mo ng mabuti ang mga talatang ina-analyze mo. Itong pangalawa po, itong sinabi ng isa pang mga follower ni Brother Eli na much better daw ang Codex Sinaiticus kaysa sa Codex Vaticanus. Kung totoong Bible scholar si Brother Eli, ay naturuan niya dapat ang mga followers niya ng kahalagahan ng bawat manuskrito dahil ang totoong may alam sa biblical languages ay hindi magsasabi na much better ang isang manuscript sa isang manuscript, lalo pat ang Codex Vaticanus at ang Codex Sinaiticus ay parehong Alexandrian text type. At kung alam natin ang textual criticism ay hindi sasabihin ni naman na much better ang Sinaiticus kaysa Vaticanus o much better ang Vaticanus kaysa Sinaiticus. These two codices have become the foundation of modern critical studies of the New Testament. So, dito pa lang sa unang patotoo kung ano ang tunay na Bible scholar ay hindi na po pasado si Brother Eli Soriano. Again, ang tunay na Bible scholar po ay knowledgeable sa biblical languages. Pangalawa, ang tunay na Bible scholar po ay may PhD. Hindi po natin hinahamang ang pagkatao ni Brother Eli, pero ang totoong requirement po ng isang tunay na Bible scholar ay may PhD. Ito po ang sinabi ng isang renowned na Bible scholar na si Dr. John Collins. There are many ways of doing that, and to some degree, the measurement is subjective. Normally, you need to get a PhD in the subject. That is the standard measurement.
Ang isa sa mga videos ni Brother Eli ay makapagpapatotoo na hindi siya pwedeng maging Bible scholar. Ito, panoorin po natin. Kaya ako nagsasaliksik, kahit po ako walang pinag-aralan, pati Grego pinapakialaman ko, pati Ebraiko pinapakialaman ko. Humahanap ako ng mga diksyonaryo para maintindihan ko. Kasi yun nga ang nakasulat sa Grego. Bakit pag itinranslate sa ibang wika, pinapalitan? Napanood po natin na video at sa video po ni Brother Eli ay aminado siya na wala siyang pinag-aralan. Diyan pa lang ay kasalungat na po yun ang sinabi po ni Dr. Collins na kailangan meron kang PhD in the subject. Pangalawa, pinapakialamanan niya ang Hebrew at ang Greek at gumagamit siya ng mga diksyonaryo. Alam po natin na ang tinutukoy po ni Brother Eli ay ang Hebrew at ang Greek lexicon. Pero hindi po yan sapat para malaman po natin ang biblical languages dahil maraming bagay po ang hindi kayang paliwanag ng paggamit ng lexicon lamang at hindi nakikita sa paggamit ng lexicon lamang, kundi dapat alam mo talaga ang syntax at ang grammar nito. Pangatlo, ang tunay na Bible scholar po ay tinitignan ang historical context ng mga talata. What makes a biblical scholar? Biblical scholars usually try to interpret a particular text within its original historical context and use whatever information is available to reconstruct that setting. Historical criticism aims to determine the provenance, authorship, and process by which ancient texts were composed. Itong ginagawa ng mga followers ni Brother Eli Soriano na paggamit ng mga talata na hindi naman alam ang historical context ay natutunan din sa kanya. Kasi kung tunay na Bible scholar itong si Brother Eli ay ituturo niya ang historical context nito sa kanila. Kagaya na lamang itong madalas na mag-comment sa ating page na paboritong-paborito niya gamitin ang laban sa atin ng 1 Timothy 2 verse 12 na para patunay na si Apostol Pablo ay nagpapatunay na ang lahat ng babae hanggang sa panahon natin ngayon ay hindi pwedeng magturo. Hindi man lang niya inalam ang historical context ng sabing talata. Ang ginagawa kasi nila ay puro copy and paste ng mga talata, proof texting, na basta may pakita lang sila mga talata, ay pakiramdam nila ay tama na sila kahit hindi man lang nila inaalam ang historical context nito. Ang mga tunay na Bible scholar po ay hindi mag-i-interpret ng 1 Timothy 2 verse 12 bilang patunay na ang lahat ng babae ay hindi pwedeng magturo sa mga lalaki dahil alam po ng mga Bible scholars ang historical context ng nasabing talata. Ang isa sa mga leading New Testament scholars sa panahon natin ngayon na si Dr. Craig S. Skinner ay nagbigay ng komento kung bakit sinabi ni Apostol Pablo ang nasabing mensahe. Paul's letters to Timothy in Ephesus provide us a glimpse of the situation. False teachers, 1 Timothy 1, 6-7, 1 Timothy 1, 19-20, 1 Timothy 6, 3-5, and 2 Timothy 2, verse 17 were misleading the women, 2 Timothy 3, 6-7, who were the most susceptible to false teaching only because they had been granted the least education. This behavior was bound to bring reproach on the church from a hostile society already convinced that Christians subverted the traditional roles of women and slaves. So again, Paul provides a short-range solution: do not teach under the present circumstances, and a long-range solution: let them learn. 1 Timothy 2:11. Today we read, learn in silence, and think the emphasis lies on silence. That these women are to learn quietly and submissively may reflect their witness within society. These were characteristics normally expected of women, but ancient culture expected all beginning students, unlike advanced students, to learn silently. For that matter, the same word for silence here is applied to all Christians in the context, chapter 2, verse 2. Paul specifically addresses this matter to women for the same reason he addresses the admonition to stop disputing to the men, chapter 2, verse 8. They are the groups involved in the Ephesian churches. Again, it appears that
Paul's long-range plan is to liberate, not subordinate, women's ministry. The issue here is not gender, but learning God's Word. Well, para po sa view ng mga followers ni Brother Eddie Soriano, siya ay isang Bible scholar dahil memoryado ni Soriano ang mga talata sa Biblia. Gumagamit siya ng interlinear Bible at mga diksyonaryo. At sumasagot siya sa mga tanong. Yan po ang view ng mga followers ni Brother Eddie Soriano, pero hindi po yan ang view ng mga taong may idea at nakakaalam tungkol sa tunay na Bible scholars. Nagbigay na po tayo ng at least 3 patunay. Una, ang tunay na Bible scholar po ay knowledgeable sa biblical languages. Nakakabasa ng tama ng Hebrew at ng Greek. Nakakaunawa ng grammar at ng syntax nito. Nakakapag-perform ng proper exegesis at may idea sa textual criticism. Hindi po kailanman ito nagawa ni Soriano at wala pong maipapakitang videos ang mga followers niya na nagawa ito ng kanilang tagapagturo. Pangalawa, may PhD ang mga Bible scholars. Si Brother Eddie Soriano ay wala po nito. Pangatlo, ang mga Bible scholars po ay tumitingin sa historical context at wala pong matinong scholar ng Biblia ang gumagawa ng word idea fallacy o naghahanap ng letra por letra sa Biblia at gumagamit ng proof texting. Sa halip ay kinokorek po ito ng tunay na Bible scholar. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana ay naging bukas po ang ating puso't isipan sa inyong panunood. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos.